Hello mga gandang umaga ulit mga friendship. Eh, Gaya ng sinabi ko, na tatalakayin natin kung paano tayo nililinlang at dinadaya at nililibang ng isang spiritong hindi na nakikita, nagtatago pa. Walang iba po ito si Beelzebub, ang prinsipe ng sanlibutan, ang naghahari ngayon sa lupa. Wala pong iba kundi kakilala ko sa inyo, si Satanas. Alam nyo ba na siguro familiar sa inyo na kapag tayo yung may mag-anak na naghihingalo na, minsan nagtuturo siya ng mga tao ng mga iba ko hallucination na lang yun na nagpapakita sa kanya yung mga kamag-anak natin na matay, nagpapakita siya ng mga kamag-anak natin na hinilalapitan siya. At tayo, kung tayo nasa paligid niya, naiisip natin tayo natatakot na, ay, ito pala sila, nakikita niya na. Di ba nakakatakot? Marami pa experience sa ganyan eh. Yung mga ganyang eksena na minsan nga, yung tita ko nga nung naghihingalo, pala nyo mga kapatid, mga friendship, nakita niya ang INRI, ang ating Panginoong Hesus at ang Birheng Maria. Tinuturo niya na nung bago siya namatay. So ngayon, ito ba'y totoo? O tactical lang talaga ito ng isang hindi nakikitang espiritu? Ito ba'y totoo? Alalahanin natin mga kapatid, pinapaniwala kasi ni Satanas na may buhay sa kabila ng may buhay, merong buhay na kaluluwa na nananatili pa at paligid-ligid dito sa paligid hanggat hindi pa tinatawag sa langit. Yung iba naman ang paniwala na sila daw sila nasa langit na. Pero mahirap patunayan mga friendship. No, mahirap po patunayan yan eh. Wala pa namatay na nagbalik na sinabi ay nakarating ako ng langit. O impyerno man sinasabi. Yan po ay isang taktika lang sa Satanas at tayo naniniwala na ang patay ay nagbabalik pa. So hindi po yung totoo. At ang isa po dyan, naalala nyo pa yung kay Eva at Adan? Doon po siya unang nagdinlang eh. Nung sinabi niya kay Eva na tunay nga ba na pinagbabawal sa inyo ng Diyos na huwag kayong kumain ng bungang kahoy na yan dahil kayo mamamatay? Aba hindi, kainin nyo yan at kayo'y madidilat ang inyong mga mata at magsasabi na at kayo magiging karoon ng kapangyarihan sa sarili nyo. Nilinlang niya po si Eva. Sa po yan ang style ng kanyang pandaraya. Gayun din pero si Adan po hindi nalinlang. Kusa po siyang kumain. Dahil alam niyang bawal, siya pinagbilinan ng Diyos eh. So si Eva po, ang unang-unang nalinlang ni Satanas noong panahon na ng paglalang. Pero nangyari kay Eva, hindi po pa namatay. Kaya tayo lahat namamatay, tumatanda, at lumilisan. Yan po yung mga taktika ni Satanas na panlilinlang sa mga tao. Ito pa po, sa panahon na lang natin, huwag na tayong lumayo. Andyan po yung mga mahahabang libangan. Kung natatandaan nyo yung mga games, mga laro na umuubos ng oras sa ating panahon. Siguro na lang, puro nung panahon pa ng mga DVD, CD, Laserdisc, ang haba po ng mga telenovela, sa TV, yan. Talagang ipinopokus po tayo dyan ni Satanas eh. Na hindi natin mamalayan, pagdating ng paghuhukom, kawawa tayo. Wala tayo na i-save. Wala tayong naiambag man lang sa Diyos. Ayan. Ang internet po. Bagay, napakaganda po ng pagkagawa ng internet. Lahat tayo nakikinabang. Although ako din. Pamilya natin, lahat tayo. May internet. Dumawak ang ating kaalaman.
Lahat kasi po nandiyan na sa internet. Talagang very beneficial po kung pagtotoo para pag-uusapan natin yan. Talagang lahat po tayo nakapokus diyan. Talaga namang malaking bagay eh. Malaking bagay po ang internet. Kahit naman sino, siguro hindi na papayag na sila walang mga internet. Dahil panahon po ngayon ng mga social media, yan. Hindi po yan masama. Ang masama po, ulitin ko po ang masama po, yung lagi po tayong nakababad sa social media. Dapat po may limits. May time po dyan, may time sa Diyos, may time sa pagkain, may time sa lahat ng bagay. Yan po yan. Kung po tayo mananatili dyan, baka dumating po yung sinasabi sa Bible na sila'y umiinom, nagsisikain, naglilibang hanggang sa hindi nila namalayan, sino may pumasok sa daong at sila'y nalipol. Isa po yan ang ginagamit ni Satanas. Although ang internet po, inuulit ko, malaking bagay po yan sa mga tao. Sa lahat po. Kasi po, year of the computer na tayo. Yan. At isa pa po mga libangan, yung mga, basta marami pong yung mga paglalasing, ayan po yan, binuhos mo na lahat ng oras mo habang buhay dyan. Yan po yung mga taktika ni Satanas. Nililibang niya ang mundo, inaalo niya na lahat tayo, makonvinsing niya. Yan. Alam niyo mga friendship, kung papansinin niyo, ang mundo natin, parang parang bangkay na ang ganda-ganda ng makeup. Pakita na ba kayong bangkay ng magandang makeup? Pero pag hinawakan mo, tinusok mo yung pisngi, naagnas na. Yan po ang itsura ng mundo natin sa ngayon. Yan po ang itsura. Hindi na po kagaya ng dati. Kasi po, ngayon po, the more na nalilibang ka, lalo ka napapalayo sa Diyos. Hindi naman sama maglibang, mga kapatid. Gawin natin timbang ang paglilibang. Ayan. Isipin nyo, si Satanas, taktika, tuso po yan, tuso. Makapangyarihan po siya, kung tutuusin. Kaya po niyang udyukan ng mga tao kung anong gusto niyang gawin. Yung mga, siguro, gusto niya italikod ng mga tao sa Diyos. Kasi gusto niya lahat eh. At number one pa, mga friendship, na paglilibang na ginagawa sa atin ni Satanas, yung bang yung tinatawag na nung nasa paraiso, na lahat ginagawa niya ang paglilibang, pwede rin payamanin ka rin sa Satanas, pwede ka rin yung pagalingin, pwede ka rin ganyan maghirap, lahat po eh. Kasi po ang buong daigdig nakahilig sa masama eh. At ito pa po mabigat, mga kapensip. 1/3 ng anghel. 1/3. Ito 1/3. Ang na-recruit niya. Nagrebelde sa Diyos. Umalip sa kanya. Kaya naman po yung mga anghel na yan, akala niya, mapapaganda ang kalagayan na higit pa sa langit, nagagad sila ng higit. Sila ay na-recruit. Pero ang sabi ng Diyos, sila ay inihulog na sa lupa. Sila po ngayon ay nasa Tartaro. Tartaro po yung masikip na kadiliman, pusikip na kadiliman, doon po sila nilagay. Habang si Satanas po ngayon ay akit malaog pa sa langit, patuloy pa rin po siyang kasi lahat po ng bagay may takda eh. May takda po lahat po ng bagay. At ang isa pa po yung sinasabi niya ang pagkadaya po niya kay Eva at Adan, hanggang ngayon po, umiiral pa rin. Hindi po yan natatapos. Kaya kanyang italikod. Pero kung tutuusin po, yung mga bagay na paglilibang, yan, mga talagang kung hindi tayo magiging timbang,
at tayo mawawala sa pananampalataya. Hindi po masamang maglibang basta ano lang po ay timbang. Paulit-ulit ko po sinasabi na maging timbang tayo. May oras po sa lahat ng bagay. Sa lahat. Kaya naman po nung nasa paraiso siya, kasi, kasalanan naman na ng unang magulang natin. Pinapasok nila si Adan sa Eden. Kita niyo pati ang ahas, dinaya ni Satanas. Saka makakita ng ahas nagsasalita. Binaya ni Satanas pati ang ahas. Ang ahas po ang nagsasalita sa Eden, pero ang boses po nung natinig kay Satanas po yun, nung pagdaya niya kay Eva. Para pong ano yan ventriloquist, naalala nyo? Yung bubang nagtatanghal tapos may manika na nagsasalita. Pero siya, yung nagsasalita rin, siya rin po yung nagsasalita doon sa manika. Ganon din po si Satanas. Nagsasalita ang ahas, pero po, siya po ang nasa likod noon. Kaya naman nagalit ang Diyos, sinumpahas ang ahas, at siya'y gumagapang. Sinumpa po kasi siya ng kasi naging kasabot siya ng pandaraya ni Satanas. Andyan po yung mga, hindi ko kino-question po ang mga mayayaman, ang pagyaman ng tao. Di po ba, ang dating mahirap, yumaman, gastos dito, gastos doon, abroad dito, abroad dyan. Pamahalin, lahat nasa kanya na Lahat nasa kanya na. Sa mayamang tao na. Hindi niya alam, nililibang lang siya ng mga kayamanan. Papatayo ng mga bahay, alahas, kompleto. Hindi niya alam, ito po ay silo. Silo po ito para italikod ka sa Diyos. Kahit sabihin po siyang maka-Diyos, itatayo pa siya ng fellowship, nagbo-born again pa po siya. Pero kung nagiging materialistiko naman ng tao, baka hindi niya na malaya na lahat po ay taktika ni Satanas. Subukan po ninyo. Meron kayo isang tindahan. Nag-grow, umunlad. Dati po kayong ministro o alagad ng Diyos o pastor, Active po kayo sa lahat Active po kayo. Pero pag dalawa na ang pwesto mo, karoon ka na ng branches, 2, 3, 4, 5. Sa tingin po ba niyo makapaglilingkod pa siya? Ito ba? Kasi isipin mo na yung mga negosyo mo, yung mga bayad mo ng buwis, yung mga pagbigay mo ng 13 months, yung mga lahat, secretary. Although, ang dami mong iintindi sa buhay. Kung naging 5 pa ang pwesto mo, baka hindi ka na makadalo sa mga pagtitipon tungkol sa Diyos. Isa pong bagay yan sa paglilinlang ni Satanas. Ang sabi nga maging timbang sa lahat, hindi masama ang yumaman. At pangalawa pa po, kung ano po yung itong ilustrasyon ko sa inyo, merong tao, talagang panatiko, talagang magaling sa Bible. Talaga. Iniisip na si Satanas, paano siya itatalikod sa Diyos. Taktik at dinaya siya. Tingnan niyo mga prinsipal. Tinira siya ng bagyo si Satanas. Ilustrasyon na lang natin sa unggoy na hayop para hindi tayo mahirapan. No? Yung sa unggoy daw na isipin natin itong Kristiyano, maka-Diyos lahat, nasa kanya na active lahat na talaga kinikilala siya, evangelist o sa unggoy, nakakapit po siya sa puno. Sa puno. Ilustrasyon lang po ito, Nakakapit po siya sa puno. Nakaupo po siya. Tinira siya ni Satanas ng bagyo. Hindi nahulog. Talaga matibay. Matibay siya sa pagkapit sa pananampalataya sa Diyos. Sabi ni Satanas, hindi kita makuha. Tinira siya ng dilubyo. Excuse me. Tinira po siya ng dilubyo ni Satanas. Hindi nalaglag.
Hindi lalaglag, talagang antibay niya sa pananampalataya, mga friendship. Antibay niya sa pananampalataya. Hindi malaman ni Satanas kung paano siya itatalikod. Sabi ni Satanas, hindi ako papayag na hindi kita tatalikod. Tignan ko. Tinira naman siya ng tidal wave na hangin. Talagang todo na para malaglag siya sa pagkakapit niya sa puno. Parang pagkakapit niya sa pagiging Kristiyano niya. Aba, mga friendship, hindi nahulog. Antibay sa pananampalataya. Talaga nga naman. Pero huwag nating kalimutan na si Satanas ay wise. Hanap ng butas yan para ikaw ay talikod sa Diyos. Alam niyo mga friendship, ang ginawa niya? Habang nakaupo nga siya, di po ba? Nagpahangin po si Satanas ng malamig na hangin. At talaga namang nanonood sa kanyang balat. Malamig na malamig po. Talagang parang dinuduyan siya sa sarap ng hangin. Pero ano po nangyari? Sa sobrang simoy ng hangin, inantok po siya. Sipin nyo inantok. At siya po ay nalaglag. Kita nyo? Ang gano'ng taktika, pandaraya ni Satanas. Nalaglag siya, mga friendship. Hindi niya akalain yun. Bagyo, dilubyo, tidal wave na antibay niya sa panampalataya. Pero nang tinira siya ng malabagihay na hangin na nakakaantok, sa balat, talaga nalaglag po siya. Ano pong aral na makukuha natin doon, mga kapatid, friendship? Huwag mong sabihin na ikaw ay nakatayo sa pananampalataya. Huwag mong sabihin mayaman ka. Huwag mong sabihin nasa iyo na ang lahat. Isang iglap lang yan, mawawala yan. Nahulog pati pananampalataya niya. Ganyan po siya katuso. Hahanapan kanya ng butas. Di po ba? Asan po ang pananampalataya? Ang pananampalataya po ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Tayo po sa Santiago yan. Sumampalataya po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Kagaya ng hangin, hindi nakikita yan. Pero naniniwala tayo may hangin. Pag po naman tayong masyadong para bang talagang hindi na makalaglag sa reliyon. Hindi, maganda po yung nasa paligtayan ng Diyos. Pero otherwise, hindi na tendency po yan baka naman mag-isip din tayo. Kasi po si Satanas, hindi po niya nababasa yung isip natin Hindi po. Ang Diyos lang po nakabasa ng puso. Pero Satanas po hindi. Nakikita niya tayo sa galaw natin. Doon po siya humahanap ng butas. Sample uli, isa. Kung ikaw ay hindi malikot ang kamay, wala kayong background na magnanakaw, yan, wala kayong background na pag-iimbot, maganda naman ang buhay nyo, at ang tao na yon ay naging bisita sa kanyang kaibigan. Pipin po nyo hindi siya magnanakaw, hindi lahat. Pag siya napatingin sa isang bagay at natitigan niya, halimbawa po, cellphone, napatitig siya sa cellphone ng ganda. Sipin niyo na natitig yung tao na yon sa cellphone. O gamit na higit doon, may halaga. Taktika po ni Satanas, eto. Kunin mo. Sayang. Hindi naman mahalata yan. At di naman mapupuna. Yan. Diyan po na tayo nauudyokan. Although, kaya natin bumili. Kaya natin na hindi tayo galing sa pamilya magnanakaw. Pero, natutokso tayo Natutokso Tinutokso niya Yung mga ganyan. Sa bagay na ginagawa natin, nakikita niya. Kaya po siya tuso, mapanlinlang. Yan po siya. Na mga bagay. Yan. Hindi po siya natitigil sa ganyang gawain. Kasi sabi po sa Apokalipsis, at bumaba sa inyo ang dragon. Kaya may malaking galit sa inyo. Bakit po?
At pakialam nyo sa atin. Ganito po yan. Kasi po, konting panahon na lang, meron siya. Alam po niya kung kailan siya tatali ng 1,000 taon at dudurugin sa ating mga paa sa darating na araw. Kaya po siya at ang mga alipores niya, active po sila ngayon. Wala po silang ginawa kundi gambalain ng mga tao. Pero po yung mga masasama, hindi na eh. Kanya na yan eh. Hindi na mangyayari na talikod pa niya yan eh. Talikod na po yan. Kanya na. Yung mga tao po ngayon na talagang dyan siya nakapokus. Italikod niya ng tao sa Diyos. Kagaya ng pagtalikod niya kay Ebat Adan sa Diyos. Yan po yan. Yan po mga tendency niya. Kaya po tayo, maging timbang po tayo sa mga lahat ng uri ng paglilibang na baka umuubos ng oras sa atin at nakalimutan natin na meron palang isang naglalang na kahit san saglit pagtuunan natin. Sa social media nga eh, pagka-reliyon ng mga topic, napapansin ko, i-scroll nila yan eh. Di sila interesado. Pansinin nyo, mag-post kayo ng tungkol sa Diyos, bihira nagla-like. Basta sa Diyos, ayaw nila. Parang lagim sa kanila yan, salita ng Diyos. Lagim sa kanila yan. Ayan. Kung paano ang Bible na hindi nung binabasa, naaalikabukan lang, hindi nung binabasa, ganun din po eh. Marami na po akong pinost sa social media nung hindi po ako nagbibideo pa. Puro po scroll. Kahit hindi naman po sa akin eh, kahit kayo eh. Pagdating sa Bible, scroll. Kaya ganyan, nakakabasa nga ako eh. Madalas, maglaan ka naman ng 1 oras sa Diyos, 1 minuto man lang, huwag mo scroll ito. Scroll. Tandaan po natin, maiksi na panahon, lahat ng ginagawa natin, aanihin din natin yan. Kung ini-ignore natin ang Diyos, baka pagdating ng paghuhukom, hindi na tayo kilalanin. Ganun po yan. Sana po naintindihan po ninyo kung paano nililang sa Ebat Adan, kung paano mga masapang espiritu nagkalat, kung paano mga kamag-anak natin namatay, nakikita pa ng mga naghihingalo natin kamag-anak na buhay. Hindi yan po totoo. Panlililang po niya yan. Yan, kung paano niya nililang din ang ahas, ganun din po ang tao. Tuso po siya. Kaya nga po ang sanlibutan nakahilig sa masama eh. Sa panahon ngayon, mabibilang mo na mabubuting tao eh. Lahat masama eh. Eh paano naman? Tinitipon na sila sa Armageddon. Tungo sa kapuksaan. Ayan po. Kaya sana po maging mapagpatsyag tayo sa paligid. Excuse me. Ilingon natin yung mga sarili. Hindi po masama ang magkaroon ng gadget o ano. Pero kailangan po maging timbang. May oras po tayo sa lahat ng bagay. Ay sana po may natutuhan po kayo sa aking video. Sa susunod po, ang topic po kung iahayag sa inyo ay kung ano itsura ni Satanas. Bagamat sa espiritu walang nakakita, kung ang Diyos hindi nakikita, pero po siya, pakikita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ayon po sa Bible, sa Ezekiel, abangan po niyan. Kaya ngayon po, salamat po, mag-ingat sa lahat ng bagay. Sige po, friendship.